walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng Eyewitness, kaakibat ang Nescafe Classic. Ngayon, at maski noong panahon ni Rizal, ang Biñan ang isa sa pinakamayamang bayan sa probinsya ng Laguna. At nakatayo pa sa gitna ng poblasyon ang mansyon ng mga Alberto. Mga kamag-anak di umano ng ina ni Rizal, si Teodora Alonso. Ngunit wala nang nakatira rito at tila unti-unti nang naglalaho. Saksi raw ito ng mga lihim ng pamilya ni Rizal. Tatlong gabi nang sunod-sunod na kayo'y lagi kong napapanaginipan at kung minsay madalas ko kayong mapanaginip sa loob ng isang gabi. Nais kong paniwalaang ako'y lagi ninyong nagugunita at iyon ang siyang nakakapagpangiti sa aking pag-iisip. Sapagkat sa ano't anuman ang utak ko'y bahagi ng utak ninyo at ito'y hindi dapat pagtakhan sa dahilang samantalang ako'y natutulog dito, nakagising naman kayo dyan. Sa pamilya ng 11 anak, si Jose Rizal ang Niño Bonito. Matalinong bata na malapit sa ina, ang una niyang guro. Kaya nakapagtataka, sa family tree na ginawa ni Rizal noong 1896, ang huli niyang taon sa mundo. Halos kumpleto ang pamilya ng kanyang ama, si Francisco Mercado. Ngunit mula sa ina niyang si Teodora, walang sangay. Sinadya ba ito? At meron kayang nais na hindi ibahagi ni Rizal sa mga susunod na henerasyon? Pumunta kami sa Biñan, kung saan nakatira ang mayamang pamilya ni Teodora. Ayan na yung giba. Dito ko nakilala si Dr. Bimbo Santa Maria na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa buhay ni Rizal. The Yuchenko Group are building these trellises around the house. When the house is already being torn down. Dinala niya ako sa lumang mansyon ng pamilya Alonso de Alberto. Isa si Doc sa mga kumikilos para pigilan ang paggiba ng makasaysayang bahay mula sa lupang kinatatayuan nito. Rizal's, yung pagiging hero niya, malaking naging role ng kanyang ina. And then you hear people, yung bahay ng Alberto, hindi naman pala kay Rizal, sa nanay lang. How can you say lang? Nanay lang. That hurts, for a woman who has sacrificed a lot for her son, for her family, and for the whole country. Dahil kung wala nga si Rizal, walang pupukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan nang dapat magkaroon ng pantay na pagtrato. Yung mga nakatambak na mga bricks, tsaka yung mga bato, mukhang kinakalas nga nila. Patong-patong yung mga bato sa loob. Mahigpit na ipinagbabawal ang makapasok sa bahay. Dito lumaki ang 5 anak ni Lorenzo Alonso de Alberto, ang sinasabing pinakamayamang residente ng Biñan. Napakalungkot naming magkakapatid. Hindi tama ang ginawa sa aming ina. Pinaniwalaan kaagad ang akusasyon. Ayon mismo sa mga isinulat ni Rizal, nagkaroon ng iskandalo at hidwaan sa pamilya at nadamay ang kanyang ina. Isang hidwaan kung saan saksi umano ang bahay na ito. 100 taon nang yumao si Teodora, ngunit hanggang ngayon hati ang angkan. At may banta na ang bahay nila ay kakalasin na at itatayo sa malayong lugar. The wife went with another man. So sad na napendeho si Jose Maria Alonso, ang kanyang asawa.